Hello, hello! It's me, your Bai, and I'm back again for another vlog and another gala. At ito na nga yung part 2 ng aming Ilan trip. As you can see, nagbe-breakfast na ako ng mga time na yan. Pahigop-higop ng kape habang ninanamnam yung kagandahan ng paligid. Halos patapos na din naman kami mag-breakfast at patapos na din kaming gumayak. And ayan, pababa na ang mga anak sa mayaman. Tingnan mo naman ang mga outfitan. Huy, saan ang binyag mga ante? Hindi, yan lang talaga yung outfit namin for today's video. Naka all white formal attire ang atake, o diba? Lakas kaya maka-fresh at elegant tingnan ang white. At dito ngayon naglolokohan pa kami na para kaming mga apo ng mayaman na may malaking hasyenda na mag-aagawan sa mga ari-arian. Ito nga pala siya, si Papang. Uy, hindi, si Kuya Batang yan. Ginawa mo matanda naman. At andito na nga pala kami sa aming first destination sa Lanyang Museum. Halos 5 minutes walk nga lang pala to mula dun sa hotel namin. O diba, sobrang near. Isa nga nakakatuwa sa museum nito is yung uniqueness ng structure niya na parang pyramid shape tapos pag nasa malayo para siyang nakalubog yung kalahati. Ang galing! Wow! Pagdating nga namin dyan sa may harap ay sinulubong agad kami nito ni Tatang at nag-offer siya sa amin na picturean daw niya kami. At syempre pagkakataon, for the go! Tinuturuan pa nga niya kami ng mga magagandang posing. Siya siguro talaga yung professional photographer dito sa Lanyang Museum. At ito nga pala yung iba niyang mga kuha sa amin, o diba plakado? Pero ito, sariling sikap na namin yan. Ginaya lang namin style ni Tatang. Huy, gaya-gaya kayo. And after nga ng photoshoot namin sa labas, pumasok na rin kami dito sa loob para maumpisahan na naming uliin itong buong museum. At kung dun nga sa labas ay nakaka-amaze na, what more pa dito sa loob, diba? Tingnan mo naman. At ayan, papasok na kami sa mismong loob. 100 ending nga pala yung entrance niya. At pagpasok ko pa nga lang dito may sumitsit na sa akin. Huy, parang kilala ko to. Bakit nandito yung picture ni Sungho na Enhypen? Grabe naman. Naka-display pa nga dito sa museum. Wow! And nag-upisa na rin kami explore itong kabuuan ng Lanyang Museum. Ang kinatatayuan nga pala nitong museum na to ay dito malapit sa may Wushigang Fishing Harbor, kung saan makikita at matututunan nyo ang ilan sa mga history, culture, landscape at yung natural beauty ng Ilan. At kung napansin nyo nga yung structure ng Lanyang Museum sa labas, inspired pala yung design niya sa local natural elements nila such as Cuesta. Ito yung isa sa mga uri ng rock forms na commonly nakikita sa northeast coast ng Taiwan. At isa pa nga sa kagandahan ng Lanyang Museum na to kapag nandun ka na sa may upper level niya, nakikita at matatanaw mo sa labas na nagpapanagpo ang ilog, karagatan at ang mga bundok ng Ilan. O di ba napakaganda? Ang astig, di ba? Amazing! Isa din palang hinahangaan ko dito sa Taiwan is yung pangangalaga at pagpe-preserve talaga nila sa inang kalikasan. Lalo na sa mga bulubundokin nila. Ay grabe. Parang wala ka makikitang mga kalbong puno kasi talagang pinapangalagaan nila yun. Kaya naman sobrang fresh pa rin ng mga hangin dito at hindi uso ang polusyon. Kaya talaga namang mapapasana all Taiwan. Sana all. At bukod pa nga dyan, may ilan din akong napansin dito sa mga way of living nila before katulad neto. Kahit pa paano naman pala may mga similarities din pala ang Pinas at ang Taiwan sa mga sinaunang kagamitan katulad ng mga to. Naabutan nyo rin ba yan, guys? Uy! Kahit din sa style ng pagtatanim, halos same lang din naman pala. Syempre nga naman, hindi pa naman uso ng mga panahon yung mga high-tech na makinarya, kaya more on mano-mano. Tapos ito yung nakakatuwa dyan, nausuhan din pala sila ng Palo Cebu. Ayan may parang pag-games pa sila noon, diba? Eto siya yung miniature Palo Cebu nila. Ang cute. Kaya gustong-gusto ko rin pumupunta sa mga museum kasi bukod nga sa marami ka na natututunang aral mula sa nakaraan, ang dami mo din madidiscover na mga bagay-bagay na magdaragdag din sa'yo ng kaalaman. O diba, ang dami niya din natutunan. Ang hirap palang maging isang Kuya Kim Atienza. Huy! At dito ngayon nagkatuwaan na naman ng mga person dahil plakadong-plakado yung background namin dito. At muling nagbabalik ang mga mahadera at mahaderong apo ni Papang. Pak! Sino kayo dyan? Umpisa na ng agawan ng yaman at pamana ni Papang. Sino ang mapalad? Okay, Kat. Pack up na, guys. Dito naman tayo sa next level. May nakita na naman ng mga first na katuwaan. Para siyang 5G photography. Tingnan nyo, ang galing, di ba? Aba, syempre, hindi namin papalampasin to. Cause we love, explore, and try new things. Nakailang take pa nga mga first hindi magkaintindihan. At ito na yung result. Pak! Plakado! Fly high butterflies! Grabe, sobrang lawak din talaga ng museum na to. Ang dami mo pwedeng gawin. Kaya iyan, kung ano na lang din naisip namin gawin, hindi ko din alam kung prenup ba tong ginagawa namin o fashion show. Uy!
Di kayo magmo-modeling dyan. At doon na din natatapos ang pag-explore namin dito sa Lanyang Museum. Kita nyo naman, very enjoy pa rin mga person kahit andito na sa labas. Pero sa totoo lang, gutom na yung mga yan. Kaya lumabas na din kami para humanap ng malapit na kainan. And mga 10 minutes walk nga lang ay may nakita na kaming malapit na kainan. And dito pa nga lang sa labas ay natuwa na agad kami kasi ang cute niya, may camper van. Yun pala, bukod sa may restaurant na siya, is pwede pa kayo mag-arkila ng camper van sa mga gusto din mag-try mag-camping. Wow! Eto nga pala ang Woos Bar. Sobrang approachable din nga pala ng owner nito and very hands-on kasi siya din talaga yung nagluluto. Amazing! Tapos sabi pa nung mga katabi naming table, one of the best restaurant in town daw tong napuntahan namin dahil sa masasarap ng pagkain nila dito. Sa servings pa nga lang ay panalo na. Bukod kasi sa may side dish na siya, may soup, meron pa siyang panghimagas na coffee jelly. Panalo. Syempre, kung may pambara, may panulak din. At ayun na nga, umpisahan na ang mukbang. Oh, galit-galit muna ha. Grabe na din talaga kasi yung ginutom namin dito. Halos past lunch na din kasi talaga to. Medyo napasarap kasi kami dun sa pag-explore sa museum eh. Kung hindi nga lang may nagwawalang dragon sa mga tiyan namin eh, hindi pa talaga kami aalis. Pagkatapos nga pala namin mag-lunch, ayan, syempre naglakad-lakad muna kami para mahulawan ng kinain. Tapos, may nakita kami magandang spot. Sabi namin, parang ang sarap mag-picture dito ah. Perfect yung nature background niya. Tapos, madalang pa yung dumadaan ng sasakyan, kaya for the go! At ito yung mga picture namin dyan, ang cute. Namahinga lang din kami saglit sa hotel. Tapos, ayan, napag-isipan namin na maglakad-lakad ulit. Papunta doon sa may Waiao Beach. Ito din palang dinadaanan namin. Ito na yung Wuxi Harbor. Tapos ito na din pala mismo yung parang pinakaantaya ng sasakyan yung bangka papunta doon sa may Turtle Island. Isa din kasing sikat na tourist spot dito yung Turtle Island. Meron din siya sa Klook kung gusto nyo magpa-book. Oops, not sponsored. Eh dahil wala siya sa itinerary namin, so hindi na namin siya napuntahan. Kasi basically, ang pinaka-initial plan talaga namin sa dito ay mag-paragliding. Yun nga lang, sa kasamaang palad, sarado daw ng mga panahon na yan yung mga paragliding dito. Kasi nga daw, laging masama yung panahon dahil sa sunod-sunod na din na pagpasok ng bagyo. Kaya pinatigil muna panandalian yung operation para na din sa safety ng lahat. Kaya kami, in-enjoy na lang namin dito yung Waiao Beach. Isa nga pala to sa mga kilalang surfing spot kung saan pwede ka magpaturo at matuto na mag-surfing. Thankful na din kami kasi hindi naman kami inula ng mga panahong to kahit medyo gloomy yung panahon kaya kahit papano nai-enjoy na din naman namin. Tapos tanaw na tanaw din namin dito yung Turtle Island. Isa din talagang kagandahan is kapag kasama mo yung mga kaibigan mo, nakasundo mo talaga. Kasi kahit alam mo yun, kahit simple lang yung puntahan nyo, masaya na kayo. Tapos nagkakasundo pa kayo sa mga trip, kung ano yung gagawin nyo, ganyan. Yung walang nagre-reklamo, nag-i-enjoy lang din ang lahat. Kasi sabi din nila, saka mo lang makikilala ng gusto yung mga kaibigan mo kapag nakasama mo na sa travel. Doon din kasi lahat lalabas yung ugali, lalo na yung mga patience, kung same vibes din ba kayo, kung okay ba na ganito, ganyan. Doon nyo din masusukat kung gaano kagaling makisama. At yung mga willing din na tumulong at mag-support sa mga mangyayari sa travel nyo. Kaya super thankful din ako dito sa mga nakasama ko kasi very smooth lang ng travel namin at alam ko namang super saya at nag-enjoy din talaga sila ng sobra sa buong travel naming ito. Kaya salamat! More travels and trips to come pa sa ating lahat. At dito na nga natatapos ang aming Ilan trip. See you on my next vlog. Bye-bye!